Ang matutunghayan natin ay isang kwento patungkol sa mga aswang. Paano? Simulan na natin ang kwento. Itong mga panahong ito, may isang lalaki na kilalang kilala sa kanilang baryo. Gawa ng kakaiba ang lakas nito at laki ng pangangatawan. Ngunit imbis na gamitin ito sa mabuti, ginawa niya itong tulay para manakot ng mga kababaryo niya. Bagaman marami-rami ang natatakot sa kanya, ito rin ang dahilan para pag-initan siya ng karamihan. Ngunit lahat ng sumubok sa kanya, kahit pa pagtulungan siya, lahat yun di nakaporma. Maski yung matataas sa kanilang baryo, di siya pinapakialaman. Animoy, sunod-sunuran pa nga ang mga ito sa mga nais niya. Ayon sa sabi-sabi ng ilan, na dati raw, di naman ganon yung pag-uugali niya. Nagbago lang ang lahat nang pumanaw ang kanyang lolo na nag-aaruga sa kanya. Ayon pa sa mga kwento-kwento, sa bawat araw raw na lumilipas, nung kabataan niya pa, di raw normal yung paglaki niya. Animoy, doble ang dagdag nito kesa sa ordinaryong tao. Ayon pa sa iilan, na yung lalaking iyon ay kayang magpatumba ng kalabaw sa isang suntok lamang. Isang hapon, habang nag-iinuman ang mga ito kasama ang kanyang mga barkada, biglang dumaan yung isang matanda sa kanilang harapan na naging sanhi para maudlot ang kanilang masayang inuman. Nang biglang nagsalita yung isa sa mga kasamahan niya ng, "Alam niyo pre, sabi ng mga kababaryo natin, matagal na raw yung matandang iyan sa baryo." At ayon pa sa iilan, nakuro-kurong aswang raw yung matandang iyan. Nang marinig niya ito, agad namang nag-init ang tenga niya at nagwika ng, "Aswang, sige nga, tawagin mo." At nang magkaalaman na, tumahimik naman yung mga kainuman niya, gawa ng natatakot na rin ng mga ito sa kanya na baka pati sila mapagdiskitahan niya. Maya-maya pa, dahan-dahan na nga siyang tumayo para sundan yung matandang iyon. Nang biglang, pinigilan siya ng isa sa mga kainuman niya at nagwika ng, "Wag pre, di mo siya kakayanin. Di na yan tao." Tiningnan niya lang naman ito at ngumisi. Maya-maya pa, nagpatuloy na nga siya sa paglalakad patungo sa matanda. Nang malapit-lapit na nga siya, agad niya naman itong tinawag at nagsalita ng, "Hoy tanda, humarap ka nga sa akin. Kinakausap kita." Wika niya habang pasuray-suray na naglalakad. Nang biglang huminto yung matanda sa kanyang paglalakad at nagwika ng, "Boy, huwag kang magsasalita ng mga bagay na di mo naiintindihan.
kapag wala kang alam o mga karanasan? Baka di mo kayanin? Sige nga tanda, ipakita mo nga sa akin ang lakas mo. Nang biglang lumakas ang ihip ng hangin. Kasabay nun, ang paglingon nito ng dahan-dahan sa kanya. At nakita niyang kakaiba ang kulay ng mga mata nito. Doon na rin siya nakaramdam na parabang may isang masamang puwersa ang bumabalot dito. Ngunit magkaganon man, binaliwala niya pa rin ito at nagpatuloy pa rin sa pagsasalita doon sa matanda ng di maganda. Imbis na pagsalitaan siya nito, kusa na lamang yung umalis na parang wala lang kaganapang nangyari. Kinagabihan, natapos na nga ang masaya nilang pag-iinuman. Habang pinipilit niyang maglakad patungo sa kanyang tahanan, ramdam niya na para bang may mga matang nagmamasid sa kanya. At doon na nga siya nakaamoy ng di kaaya-aya. Nakakarinig na rin siya ng mga kakaibang paghuni. May mga tunog ng kambing, pusa. Minsan naman, boses ng sanggol. Nagpatuloy nga ang ganong kaganapan hanggang sa may isang nilalang ang humarang sa kanyang harapan. Base sa paglalarawan niya, napakahaba ng buhok nito at napupuno yun ng langis. Maputla rin yung kulay ng balat nito at patuloy yun na nag-aangil. Nang biglang tumuwad yun papasugod sa kanya. Doon na nga nagsimula ang pangbuno ng dalawa. Sa bawat pagkarmot sa kanya nung nilalang, mabilisan niya naman itong nahahawakan at binabalibag. Ngunit ang labis niyang ipinagtataka, parang di ito nauubusan ng lakas o di man lang nakakaramdam ng sakit. Gawa ng sa bawat pagtilapon nito, agad naman itong nakakabangon at patuloy siyang dinudumog. At inabot na nga sila ng madaling araw. Sa pagbubuno, ramdam niya na wala na siyang maibubuga. Iniinda niya na rin yung mga galos niya sa kanyang katawan hanggang sa dumating na sa punto na nawalan siya ng malay. Maya-maya pa, hinihila na nga siya nung nilalang patungo sa talahiban. Mabuti na lamang at may dumaan na mangingisda. Nung makita naman sila nito, agara naman itong hinabol yung nilalang gamit ang bit-bit niyang pinggahan. Maniwala kayo o hindi, biglang kumaripas sa pagtakbo yung nilalang nung hahabulin na siya nung mangingisda, na para bang may bagay siya na kinakatakutan dito. At iniwan niya na lamang yung isa na wala ng malay. Kinaumagahan, nagising na lang yung lalaki na nakaratay sa isang higaan. Di niya maigalaw ang kanyang paa at kamay, gawa ng malalalim ang sugat niya na dulot ng nilalang. Laking pasasalamat niya naman
doon sa mangingisda na sumalba ng kanyang buhay. Mula noon, nag-iba na yung pakikitungo niya sa mga kababaryo niya. Tumutulong na rin siya kapag may nangangailangan. Magkaganon man, di niya pa rin makalimutan ang mga nangyari nung minsan siyang dinumog ng aswang sa Talahiban. So yun guys, napakaangas ng kwento. Alam niyo yun, bilib din ako sa physical na lakas nitong lalaki, di ba? Biruin niyo, hanggang madaling araw nakipagbuno siya doon sa aswang. So yun guys, hanggang sa muli.